Tiniyak ng Malacanang na nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-abot ng 8% gross domestic product growth sa kabila ng tensyon sa Middle East. Sa pakikipag-usap ng Pangulo sa pribadong sektor, kabilang din sa tinalakay ang pagpapaigting pa sa edukasyon para mas maging future-ready o mas maging handa sa modernong teknolohiya ang kabataan. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang Private Sector Advisory Council o PSAC, inilatag ang mga hakbang para maabot ang economic objective ng bansa. Partikular na tututukan daw ang labor market na patuloy na lumalakas bunsod ng mga job fair na isinagawa ng gobyerno nitong mga nakaraang buwan. Sa ulat ng PSAC, nagkaroon ng 20 simultaneous job fairs nitong Labor Day na nagtala ng 2,285 on-the-spot hires at 28 simultaneous job fairs naman noong Independence Day, kung saan nakapag-hire ng 2,372 job seekers. Isa rin sa napag-usapan sa pulong ang pagpapayabong pa ng enterprise education sa bansa para maging future-ready ang mga kabataan. Kabilang sa plano ang pagpapaigting sa kaalaman ng mga estudyante sa teknolohiya, partikular na ang artificial intelligence. Makakatulong ang upscaling initiative gamit ang AI upang mapalawig ang AI literacy sa bansa. Ihahanda rin ang mga empleyado para sa isang AI-powered future at palalakasin ang kapasidad ng bansa hindi lang sa paggamit kundi sa paggawa ng AI systems. Bukod sa upscaling, paiigtingin din ang student work immersion para maagang exposure ng kabataan sa professional work environment. Katuwang ang private sector, patuloy lang ang trabaho at aksyon ng pamahalaan para makamit ang development at economic goals ng bansa. Hindi na natalakay sa pulong ang tulong na ibibigay para sa mga repatriated OFW mula Iran at Israel, pero asahan na raw ang pagtulong ng pamahalaan sa mga ito. Ito nga po yung binanggit natin na 150,000 pesos. Ito yung manggagaling paghahatian, 75,000 from DMW Action Fund at 75,000 from OWA Emergency Repatriation Fund. At yun nga po, ang accommodation and transport assistance will also be provided by the OWA. Lalo-lalo na po yung mga nakatira po sa probinsya. At magkakaroon din po ng livelihood assistance and training vouchers assistance na ibibigay po ng National Reintegration Network members. Katulad po ng DTI, DSWD, and TESDA. Pati po yung DOH, magbibigay din po ng medical assistance. Nananatili ang target ng pamahalaan na maabot ang 6 to 8% na GDP growth sa harap ng mga hamon sa ekonomiya bunsod ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Kaugnay naman sa gulo sa Gaza, binigyang diin ng palasyo na sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa gitnang silangan. Ayon sa palasyo, suportado ng pamahalaan ang pagsusulong sa two-state solution o pagkakaroon ng magkahiwalay at malayang estado ng Israel at Palestine. Ang Pilipinas po ay laging sumusuporta sa two-state solution. Two independent states na Palestine and Israel na mag-coexist side by side na kinikilala ang kanya-kanya mga borders. Sinuportahan din po ng pamahalaan ang pangmatagalan at komprehensibong kapayapaan sa Middle East na naaayon sa UN Charter at relevant UN sa Security Council resolutions. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.